Surprisingly, I'm okay. Wala naman akong nararamdaman na wala akong nararamdaman. So on that point, I don't think I'm okay. Wala akong nakatulong naman ako maayos. Siguro dahil sa pagod nung isang buong araw ng meetings dito. At meron akong saktong tulog, meron akong saktong kain. Ang worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So as long as merong mga teams, designated teams na in charge doon. Like say for example, sa OVP, may team doon. Sa impeachment case ko, may team doon. Pagdating naman dito sa ICC case ni Pangulong Duterte, may team dito. Kaya ko siya gawin kahit saan man ako sa mundo. Ang hindi ko magawa is maging nanay remotely sa aking mga anak dahil nasanay sila na nandyan ako lagi. Nawala ng kausap yung aking eldest na anak dahil nasanay din yon na kausap niya ako lagi sa mga nararamdaman niya, anong nangyari sa paaralan, ganon. Yung pangalawang anak ko nawalan ng cheerleader dahil pag naglalaro yun sa kanyang soccer at basketball ay nandyan ako lagi talaga. Dala-dala ko yung mga paraphernalia ko, pom-poms, drums, yung mga trotot ko para i-cheer siya. And of course, yung youngest, as I said, nawala ng katabi sa tulog. So yun yung concern ko. Thank you po. Okay, next question, Ms. Lavina Monte, Japan Broadcasting Corporation, NHK. Hello, good afternoon, Vice President. Sorry if I have to ask you. During our interview with the families of the alleged victims of the war on drugs, they're saying Ma'am Sel, nawala. Nawala siya, Jay. Ma'am Sel, nawala ka? Ma'am Sel, kindly fix your line. Palitan ka namin. Ano muna? Miss Camille sa Monte TV5, you're recognized. Hi VP, good afternoon po. Camille po from TV5. I just want to ask, will you be formally endorsing Senator Nawala siya, Jay. Nawawala rin kayo. Camille? Wala. Ma'am Sel, dyan na kayo? Hello? Camille? Yes po, can you hear me po? Yeah. Go ahead. actually yung possible Ayan po. Ma'am, yes, Camille po from TV5. I just want to ask, ma'am, will you be formally endorsing Senator Amy Marcos in the elections? Wala kaming napag-usapan, ma'am, about endorsement ni Senator Amy Marcos. Basta, let me just express my gratitude to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no? Para siguro hindi na maulit at para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at para mailagay officially, no, yung mga posisyon ng iba't ibang tao, iba't ibang sektor. Kasama din yung posisyon ko as Vice President at yung document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo. Yung inyong impeachment trial, syempre, you mentioned na you have a separate lawyers already preparing for that. How difficult is this for you? Because you're also taking care of the defense team of your father, former President Duterte, and yung kanyang susunod na hearing will be on September. And there were talks in the Senate na probably baka by September or October magsimula naman yung impeachment trial sa inyo. How will you balance this na? Yes, oo. Well, both cases will continue, no? ICC will continue. The ICC case here will obviously continue. Hindi naman ito sila magsasabi na parang hindi na tayo tutuloy at ibabalik natin yung detainee sa Pilipinas. Hindi malabong mangyari yan, no? So magtutuloy siya. Yung impeachment case ay tutuloy din at ang paniguraduhin ko lang ay merong grupo ng abogado na nakatutok doon sa dalawang kaso na yon. Ang sa akin na lang naman ay consultation at decision making, no, sa mga bagay na sa tingin nila ay kailangan ng desisyon ng kliyente. Dito naman sa ICC case, sa mga bagay na kailangan ipresenta sa ating Pangulo para kasi siya ang kliyente. Ma'am, last na lang po on my end. Nagkausap na rin po ba kayo ni Senator Ronald Bato de la Rosa because he is also among the list of alleged suspects or yung next na masaserve ng warrant? Hindi pa kami nag-usap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya at lahat ng mga nandoon na mga complaints ng mga former police PNP personnel officers, mag-ingat sila dahil
kung meron mang sinasabi na merong warrant, ay malamang merong warrant yan dahil nakita natin na meron ng warrant of arrest dito kay Pangulong Duterte. Ang sa akin lang din, no, na observation ba, noong nakaupo ako doon sa gallery ng ICC at nakikinig sa initial appearance ni Pangulong Duterte, a total of 43 cases. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. 43 murder cases. Hindi ko dinidiscount yung 43 na sinasabi nila allegedly na namatay ha. Pero crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity. Nagiging, alam mo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nagiging, katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. In fact, tayo nga sa loob ng Pilipinas, every time may OFW na convicted abroad, ginagawa natin ng paraan na magkaroon siya ng pardon para maibalik siya sa Pilipinas. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, 43 counts of murder, ibinigay natin sa isang foreign jurisdiction without any legal basis at all. Nahihiya ako umarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Thank you, ma'am. Okay, next. Ma'am Sel, nandiyan na kayo ulit. Kayo ba? Yes, ito na po. Sorry. Green Content, Japan Broadcasting Corporation, you're recognized. Ma'am, choppy talaga kayo, nawawala kayo. Next question muna. Mads Villar, Net 25. Question. Hi, good afternoon, VP. Hmm. Ma'am, how is the health po of former President Duterte now? He's doing okay. Hindi ko nakakausap yung... Ma'am, sorry if I have to ask this. Clear na po, malinaw. Wait lang, Mads. Patapusin muna si Miss, Miss Sel, patapusin muna si Miss Mads. Then may answer din si VP kay Mads. Ma'am, go ahead. Hindi ko nakakausap yung kanyang doktor sa loob dahil may proseso din sila sa loob kung paano mo kausapin ang doktor, no? Dumadaan ako sa lawyer kapag meron akong mga tanong at ginagawa naman ng paraan ng abogado doon sa loob para makuha yung mga records, health records ng ating dating Pangulong Duterte. Personally, kapag nandoon ako, okay naman siya. Tinatanong ko siya kung meron siyang nararamdaman. Sinabi niya, nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na tao, no? Masakit yung tuhod, masakit yung likod. Meron siyang nararamdaman na sa lamig, ba? So, nahihirapan siya mag-acclimatize. Kaya lagi siyang balot na balot. So far, wala siyang gana masyado kumain, sinasabi niya. Nag-request siya ng gatas at prutas at pinabot namin yun sa kanyang doktor na yung request. Yun lang. And dati pa naman natin alam, no, na medyo mahina na yung pandinig ni Pangulong Duterte dahil din sa kanyang edad at medyo mahina na rin yung mata niya dahil din sa edad. So, I don't see any serious health problems at the moment sa kanya. All that I see are yung dala ng katandaan. Yes, ma'am. Ma'am, may panawagan po ba kayo or message sa supporters po ni former President? Yes, opo. Unang-una, i-demand natin na may managot sa nangyari sa ating bayan, na nawalan tayo ng former president. Pangalawa, ito patuloy natin ang pagtatanong sa ating pamahalaan kung ano bang nangyayari sa pera ng bayan, sa budget, sa PhilHealth, sa peace and order natin, ano bang mga pulisiya natin sa economy dahil lubog na sa kahirapan yung mga tao, hirap sa pagkain. Patuloy nating i-demand, as I said, paulit-ulit, transparency, accountability, peace, and security ng ating bayan. Opo. Ma'am, last na lang po on my end. Ilan po lahat yung magiging member ng defense team ng former President po? Magdidepende siya, ma'am, kung legal aid siya or privately funded case, no? Sa ngayon, kailangan pa namin pag-usapan ng abogado kung ano ba ang mangyayari sa gastusin sa kanyang kaso. Pero as I said kanina, nag-express na ako sa lawyer initially na there are discussions and moves on the part of our family to apply for legal aid. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates.
Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.